First day of school na naman. Pero nandito pa rin ang mga bata sa training ground. Yung iba dito agad lang ng school. Yung iba kasi panghapon sila. At yung iba naman pang umaga. Pero nag-adjust kami sa mga panghapon. Ang uwian kasi nila alas 7 na ng gabi. Kaya ang simula ng training nila alas 7 na. Sa pagsasayaw, kailangan mo munang masaktan bago ka matuto. Kailangan mo na din talaga samahan ng sipag at tiyaga sa matinding training bago sumalang sa pangmalakasang dance contest. Meron kami isang bagong dancer dito. Nailo daw kasi siya habang nagtitraining at kinausap siya ni Boss Joe. Kaya naman. Wala ka bang nararamdaman sa sarili mo? Wala. Wala ka bang Hilo lang po. nahilo ka lang? Ay, hindi ka kumain kanina. Yan ang dapat pagka sa practice. Lalo na training kayo, dapat unahin niyo muna pagkain. Kasi nakakahilo talaga, lalo na paguran yung training natin. No? Kaya? Sige, sige, pahinga ka muna. Importante may laman ng tiyan bago ka mag-training. Ang sarap pakinggan, no? Dancer. Maraming tao sa mundo ang gustong-gusto marinig ang salitang dancer. Kasi sino ba naman ang gustong hindi sumayaw at mag-enjoy sa musika, diba? Kasi hindi ako naniniwala sa mga taong nagsasabing hindi sila marunong sumayaw. O di kaya antigas-tigas daw ng tatawan nila. Kasi naniniwala ako sa kasabihang, dancers are not born. They are made. Maraming nagsasabi na may ipinanganak talaga para maging isang dancer. Pero hindi naman siguro lahat. Para sa akin kasi, tayong lahat ay marunong sumayaw. Alam niyo kung anong kulang? Proper training at practice. May kasabihan nga, constant practice makes perfect. At naniniwala ako dyan, isa akong epitome niyan. Hindi naman ako isang tipong dancer na ang galing-galing na talaga. Oo, siguro napamahal na kasi ako sa pagsasayaw. Noon pa. Pero talaga nagpagaling saan sa pagsasayaw ay ang proper training at ang practice. Ano ba talaga ang isang dancer? Kailan mo matatawag ang isang tao na isang dancer? Ang sagot ng lahat ay, ang dancer ay yung mga taong marunong sumayaw. Well, obviously, yun talaga ang isasagot ng nakakarami. Pero hindi rin ako sangayon dyan. Marami naman taong mga marunong sumayaw. Pero hindi naman nila alam kung paano i-express ang kanilang sarili sa sayaw. O di kaya hindi naman nila nabibigyan ng kwento ang kanilang sayaw. Ang isang dancer ay hindi lang ang mga taong marunong sumayaw. Pero sila rin yung mga taong marunong maging isang manunulat ng kwento. Kasi ang pagiging isang dancer ay hindi simpleng pagsayaw. Hindi simpleng pagkembot lang. Hindi simpleng pagtatambling at pag-split lamang. Ang isang sayaw ay higit pa sa mga ganyan. Ang isang sayaw ay paglalahad ng kwento at paglalahad ng emosyon at damdamin. Yan ang tunay na kahulugan ng isang dancer. Mahirap bang maging isang dancer? Para sa akin, oo, mahirap maging dancer. Kasi kailangan mo talaga ng pagtsatsaga. Lalong-lalo na sa mga training at practices. Kasi sa totoo lang, kahit sabihin yung nasanay na kayo sa training at practices, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Marami pa rin talagang hate na hate ang training, pati na rin stretching part ng practices. Alam ko na importante ng training at stretching sa practices upang maiwasan ang mga injuries. Kaya huwag niyong gagayahin yung mga tamad sa training. At yung stretching, dahil importante talaga yan bago ang intense training at practices. Maliban naman sa stretching ay ang time management. Bilang isa kang dance member, andyan na, nagsimula na naman ang balik eskwela. Bilang isa kang mag-aaral na talagang pinapahalagahan ang mga grado at marka, ay talagang #struggle is real. Biruin mo, galing ka ni school, tapos diretso training. Ang hirap din kaya maging multitasking. Pero talagang porsigido ka. Mapagtatagumpayan mo ang dalawa, ang pag-aaral at ang pagsasayaw. Nasa sayo kasi yan kung paano mo gagamitin ang oras mo. Every seconds count, ika na, diba? Gumawa ka ng schedule na alam mong kaya mo. Maging versatile sa oras at sayaw. Importante talaga ang time management kapag isa kang mananayaw. Lagi mo lang gagalingan at aapuyan. Love, peace, unity, let's